DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes na naman po tayo ngayon. Ikasampu na ng Marso 2025. 24 mil ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Sa ulo ng ating mga balita, Malacanang handa sa ICC arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Nagsalita na sa arrest warrant sa ICC laban sa kanya ang dating Pangulo na ngayon ay nasa Hong Kong. Magamang Sara at Digong humarap naman sa mga OFW sa Hong Kong kasama ang mga kandidato ng PDP laban. House Prosecution Panel humihirit na ng kwarto sa Senate Building. Kaso ng HFMD tumaas pa sa nakalipas na 2 buwan ng kasalukuyang taon. 2 pulis toda sa bypass operation sa Bulacan. Sheila Amihan patuloy na magpapaulan sa Luzon. Dangerous Heat Index hindi mararanasan ngayon saan mang panig ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, walang lugar sa bansa inaasahang aabot sa danger level ng heat index ngayong Lunes. Itinuturing ng Pag-asa na nasa danger category ang temperatura. Wala 42 o 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na maaaring magresulta ng heat cramps, heat exhaustion at saka heat stroke. Ayon sa Pag-asa, ang pinakamataas na temperaturang inaasahan ngayong Lunes ay papalo lamang ng 41 degrees Celsius. Mainit pa rin sa San Jose Occidental, Mindoro, gayon din sa Cuyo, Palawan. Inaasahan naman tatama ang 36 degrees Celsius na temperatura sa Naiya, Pasay City, habang 34 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Nararanasan po ang mas malinsangan na panahon sa mga urban area dahil nga po sa kawalan ng mga puno. Samantala, patuloy na makakarana sa mga pagulan ng malaking bahagi ng Luzon, epekto ng shear line at northeast monsoon o amihan. Binalaan ni Obet Madrina ng Pag-asa mga residente na mag-ingat sa posibleng landslide at mga pagbaha, partikular na sa eastern part ng Southern Luzon, Quezon at Bicol Region. Habang ilang bahagi naman ng Mindanao ang nakaranas din ng mga pagulan kahapon. Magpapatupad ng mitigating measures sa mga pampublikong paaralan simula kinder hanggang grade 12. Kabilang sa mga alternatibong gagawin ay yung alternative learning system, partikular na sa Pasig City dahil sa nararanasang mataas na heat index. Simula ngayong araw, March 10, ipatutupad ang implementasyon ng shortened class hours kung saan ang detalye ay manggagaling sa anunsyo ng school principal. Sakali namang umabot ng 43 degrees Celsius ang local heat index forecast, ipatutupad ang modular o online distance learning para sa mga mag-aaral. Samantala, para sa mga private schools, nananatiling nasa discretion ng school administrators ang pagpapatupad ng mga schedule kaugnay ng pagtugon sa mataas na heat index. Magandang umaga Pilipinas. Niyanig ng 3 magkakasunod na lindol ang Ilocos Sur kahapon na umaga. Unang naramdaman ang magnitude 4.4 na pagyanig alas 8:18 ng umaga, habang naitala naman ang magnitude 3.3 dakong alas 8:33 na umaga. Merong magnitude 3.1 kahapon naman ito ng 8:36 na umaga. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, wala namang naitalang pinsala ang mga naturang pagyanig. Muling pinayuhan ng PDRRMO head na si Ron Arquilada ang publiko na maging alerto sakaling muling magkaroon ng lindol. Magandang umaga Pilipinas. Hindi pa rin ibababa ang alert level sa Bulkang Kanlaon dahil sa patuloy pang pag-iipon nito ng pressure. Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, nasa datos ng o base sa datos ng PBOX, ang ground deformation ng bulkan ay nagpapatuloy, nag-i-inflate ito o namamaga
at nagpapakita din ito ng pagtaas ng pressure sa ilalim ng bulkan. Mula hating gabi ng linggo na itala ang 18 pagyanig habang umabot naman ng 2,407 tons kada araw ang sukat ng ibinubugang gas nito. Dahil dito sinabi ni Bacolcol na hindi maaaring ibaba ang alert level ng Canlaon Volcano. Patuloy pa rin binabantayan ng Hensya ang aktibidad ng bulkan kabilang ang paggalaw ng lupa. Gayon din ang sukat ng ibinubugang sulfur dioxide. Kaugnay nito, mahigpit namang pinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone sa paligid ng bulkan upang maiwasan ang anumang pagyanig. 7 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Patay ang 2 pulis sa kasagsagan ng isang bypass operation sa Sitio Tugatog, Nia Road, Barangay Tambubong, Bukawe, Bulacan. Ito ay matapos na pagbabarilin ng isa sa hindi pa nakikilalang armadong suspect na hinihinalang miyembro ng drug syndicate. Kinilalang 2 bayaning pulis na sina Police Staff Sergeant Dennis Gomez at Police Staff Sergeant Gian George Nicolas, kapwa naka-assign sa Bukawe Municipal Station sa poblasyon ng Bukawe. Sa ulat, nagtamo ng tama ng baril sa katawan si De La Cruz nang bigla na lamang itong paulanan ng gunman. Hinabol ni Kudyamat ng ang baril sa Camaro. Tinangkaan nitong iligtas yung Camaro. Pero binaril din siya ng gunman. At tinamaan ito sa ulo na naging dahilan ng kanyang agad na pagkasawi. Bago tumakas ang gunman, kinuha pa nito ang service firearm ng biktimang pulis. Tumakas patungong Pandi habang isinugod naman sa Dr. Llanga Hospital si De La Cruz pero binawian na rin ang buhay. Patuloy pa ang investigasyon sa naturang insidente. Pumalo na sa mahigit 7,000 o 7,598 ang naitatalang kaso ng hand, foot and mouth disease mula Enero 1 hanggang Pebrero 22. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, 3 beses na mas mataas ito kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon na meron lamang 2,665 cases. Sinabi pa ni Dr. Domingo, karamihan sa HFMD cases na itala sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila at Cordillera Administrative Region. Bagamat na lahat ay maaaring tamaan ng HFMD, mas marami umano ang mga batang nagkakasakit. Hindi nirerekomenda ng Department of Health ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa gitna ng pagtaas ng kaso ng hand, foot and mouth disease. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ng tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo, mas mainam pa rin na kusa ang kilos ng tao bilang pag-iingat sa anumang uri ng karamdaman. Iginiit din ni Domingo ang palagian o wastong paghuhugas ng kamay. Gumamit kayo ng shield bath soap pa. Dahil ito ang pinakamabisang paraan para sa pag-iwas sa lahat ng infectious diseases kasama ang HFMD. Para sa mga bata na kadalasang tinatamaan ng HFMD, kinakailangan silang turuan ng physical distancing at magpatupad din ng disinfection sa mga lugar na maaaring infected na ng virus. Yung ating mga estudyante, turuan po natin na wag muna masyadong yung physical interaction, hindi yung halik ng halik, hindi yung yakap ng yakap, kasi doon ho nakukuha yon. And ang ginagawa ng mga school, tama yun, kapag nakakakita sila ng kaso sa kanilang lugar, simple lamang po, kailangan lang nila muna mag-shift to online or to hybrid, wag munang face-to-face, at i-disinfect yung mga lugar. Namamatay po yung virus sa mga disinfectant na nabibili sa ating mga suking tindahan. Ayan nga po ang plano. Ang payo natin sa inyo araw-araw, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa iba't ibang uri ng mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit ho yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga madrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Dalawang estudyante patay matapos malunod sa dagat ng Northern Samar habang naliligo nagsiswimming. Susme. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Arts 34. May buntag ni mo, Jane. Patay ang dalawang estudyante nang malunod sa dagat nang sumalisid ng Sitio Libas, Barangay Lipa, Palapag, Northern Samar noong araw ng Sabado habang naliligo ang mga ito kasama ang iba pang mga kaibigan. Agad naman na nagsagawa ng search and retrieval operation ng otoridad sa mismong araw ng pagkalunod, ngunit hindi agad natagpuan. Kahapon, ayon sa report ng PNP, saka pa lamang natagpuan ang dalawang bangkay. Sa report ng kapulisan, ang mga biktima ay isang 21 taong gulang na grade 11 student, residente ng Barangay Asun, Palapag, Northern Samar, at isang 20 taong gulang na grade 12 student, residente rin ng naturang barangay. Witness mismo sa pagkalunod ang kasamang mga kaibigan, ngunit bigo nilang masagip ang mga ito. Ang Coast Guard, Palapag, MDRMO Bureau of Fire agad na rumispondik noong araw ng Sabado at nagsagawa ng search and retrieval operation. Sa investigasyon, alas 2 ng hapon, huling nakita ang dalawa habang lumalangoy sa nasabing dagat. Ngunit inatake ng malalaking alon ang dalawa dahilan ng pagkalunod. Natangay at hindi na malaman ang kanilang direksyon. Noong araw ng Sabado, natigil naman ang retrieval operation dahil sa padilim na at lumalaki ng mga alon. Nagpatuloy ang nasabing retrieval operation kahapon, araw ng Linggo, at doon pa lamang natagpuan ang wala ng buhay ng mga biktima. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tingnan salamat, Jane. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya kinakailangan sa mga magsiswimming, ngayon papalapit na po ang panahon ng tag-init, kinakailangan bantayan natin ang ating pong mga chikiting. May mga dagat kasi na kantilado, yung biglang lumalalim, kung hindi talaga maalam, kahit na marunong maglumangoy ang bata, dapat binabantayan pa rin ito dahil hindi natin alam yung sitwasyon. May mga beach resorts pa naman na walang lifeguard. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalabot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Ang ating premyo ngayong araw na ito ng mahiwagang tunog ay 24,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ayan. Pumunta kasi kayo sa mga pumunta kayo ng ticketing office. Ayan, ticketing office ng mga airlines. O kaya sa mga hotel. Meron nito, makikita ninyo yung item na medyo actually nakuha na po, kaya lang hindi pa sila nagtutugma, Yung isa ang siyang inilagay doon sa isa, yung isa naman nagkakapalitan, Anyway, so tingnan ninyo kung ano yung pangalawang item na medyo nahihirapan kayo dahil nakikita yan sa mga eskwelahan o meron sa simbahan. Pumunta ako kay Katonyings, meron din meron ganyan. Medyo siya. Sige, pahaba. Pahaba. Na kuminsan ay yari sa kahoy, yari sa plastic. Pag binigay ko naman pati kung anong gawin, halatang-halata naman. Manghula naman kayo. 24,000. Ang inyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text anti-space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Kaya habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan na kung ano ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Governor Macacua itinalagang bagong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakuta, Kanis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nakatakda ng hahalili bilang bagong BARM Interim Chief Minister si Maguindanao Governor and concurrent BF-MILF Chief of Staff Abdul Rauf Sami Gambar Macacua.
Batay sa nilabas na memorandum order na Malacanang na may lagda ng Pangulong Marcos Jr., inaatasan nito si Governor Macacua na papalit kay MILF Chairman outgoing ICM Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Matapos ang ilang attempt na mga tawag natin sa telepono ni BARM spokesperson Mood Asnin Pendatun alas 11 pasado kagabi na makausap natin ang butihing tagapagsalita at itinutuwid nito na wala pang nagaganap na outtaking sa Malacanang gaya ng mga lumabas sa unang balita. Subalit, kinukumpirma niya na legit itong memo order mula sa presidente. Maghapon kahapon na sa pulong ang lahat ng BARM officials at tinatalakay ang mga sensitibong usapin na napapaloob sa nasabing issue. Unang lumabas ang balita sa public statement ni PCOO Undersecretary Claire Castro sa magitan ng panayam ng PCIJ, subalit wala nang anumang paliwanag. Nang kumalat ang balita, maraming naging emosyonal sa mga mamayan ng Bangsamoro, karamihay nagulat sa balita. Maraming katanungang lumulutang mula sa public opinion ang naghihintay na mga akmang kasagutan sa change of leadership issue na ito ng BARM. Partikular ang appointment ng ipapalit na governor ng Maguindanao del Norte. Ayon pa rin kay Kabsec Asnin Pendatun, nitong paparating na weekdays, inasahang mayroon ng opisyal na mga pahayag ang BARM na sasagot sa mga samut-saring katanungang lumulutang sa ngayon. Ayon naman sa ilang officials na ayaw magpabagit ng pangalan, sa sandaling maupo naman itong si Governor Macacua bilang bagong ICM, inasahang itutuloy lamang nito ang mga sinimulang pagbabago ni ICM Alhaj Murad sa Bangsamoro Region. At ayon din sa aking source, walang namamagitang anumang hidwaan sa mga top leaders ng MILF, partikular sa Central Committee. Bagko sa United umano mga ito, 10 ng kanilang mga supporters. Ang change of leadership na ito ng BARM marahil ay kabahagi lamang umano ng inisyatiba na mas lalong magpapatibay at magpapalawak sa epektibong implementasyon ng mga nakasaad sa CAB at BOL bago sumapit ang nakatakdang eleksyon nitong bago magtapos ang taon. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Sukran. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Kinapawan City dyan sa North Cotabato. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Seattle, Washington at Dallas, Texas. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 2.6 million nakaragdagang trabaho sa pagsisimula ng 2025 batay sa pinakabagong labor force survey na isa manong patunay sa matibay na pag-usad ng ekonomiya sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Binigyan din ni Speaker Romualdez na malaking pagtaas ng trabaho sa sektor ng agrikultura ay malinaw na patunay epektibo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagpapaunlad ng kanayunan. Yan, binigyan din pa rin ng Speaker na bagamat nakapagbibigay ng pag-asa ang mga tagumpay nito. Kailangan ng tuloy-tuloy at pangmatagalang pagsisikap upang matiyak ang paglago ng trabaho at inklusibo at matatag ang lahat ng sektor. Base sa March 6 Labor Force Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Speaker Romualdez na ang agriculture at forestry sector nakapagtala ng pinakamalaking job increase kung saan umabot ng 883,000 ang mga bagong trabaho na nalikha noong Enero. Nagumapaw naman ang sigawan, mahigpit ang mga yakapan at masasayang ngiti sa mga lansangan ng Singapore ang sumalubong kay Senator Bong Revilla Jr. matapos ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga overseas Filipino workers sa pagbisita nito sa Lion City. Layunin ang kanyang pagbisita na personal na kumustahin ang kanilang kalagayan at matalakay ang mga panukalang batas at mga advokasya na makatutulong sa mga OFW. Dagsa mga Pilipino upang makita at makilala siya ng personal. Ang iba'y nagnais pang makipagkamay, mayakap siya at ihayag ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa kanyang pagbisita at walang sawang pagsuporta sa mga OFW. Sa kabila ng limitadong oras, naglaan naman si Senator Bong ng pagkakataon upang makasalamuha ang mga kababayan nating nagtatrabaho at naninirahan sa Singapore. Noong Sabado, nakipagpulong din si Senator Revilla sa mga lider ng iba't ibang organisasyong Pilipino upang kumonsulta at ibahagi ang kasalukuyang inisyatiba nito sa Senado.
Formal ng hiniling ng Kamara de Representantes sa Senado ang paglalaan ng isang silid-aralan ng isang silid naman para sa House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Sa isang liham na may petsang March 5, hiniling ni House Secretary General Reginald Reggie Velasco kay Senate President Francis Jesus Cunero na maglaan ito ng silid na magsisilbing opisina at holding area ng House Prosecutors at ng House Secretariat Support Group habang isinasagawa ang impeachment trial. Sinabi pa ni Velasco na nais nilang makita ang itatalagang opisina upang matiyak na akma ito sa pangangailangan ng prosecution team. Natanggap ng Senado ang liham noong March 6. Ang kahilingan nito ay bahagi ng paghahanda ng Kamara de Representantes sa kanilang tungkulin sa impeachment trial. Kasunod naman ang formal na pagpapadala ng articles of impeachment laban kay BP Inday noong Pebrero. Samantala, kinumpirma naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagtanggap ng isang liham mula kay Escudero noong February 24 na may kaugnayan sa verified impeachment complaint at paghahanda ng Senado para sa paglilitis. Muling iginit ng Malacanang handa itong makipagtulungan sa International Criminal Police Organization o Interpol sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Pangulong Digong Duterte kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra illegal drugs. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat wala nga ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, maaari pa rin makipagtulungan ng bansa kung papasok sa eksena ang Interpol. Muli umanong binuksan ang usapin ng arrest warrant laban kay Mayor Digong matapos ang mga ulat na umalis ito patungong Hong Kong upang takasan ito. Sinabi pa ni Castro maaaring ipatupad ang whole departure order laban kay Mayor Digong kung may bisa ng warrant of arrest at kung kikilos ang Interpol upang siya ay arestuhin. Wala pang kumpirmasyon mula naman sa International Criminal Court kung may inilabas nga na arrest warrant laban kay dating Mayor, dating Pangulong Digong kaugnay na madugong kampanya kontra illegal drugs. Ito'y dahil sa kumalat na may spekulasyon ng dumalo ang dating Pangulo na sa pasasalamat kay PRRD with OFW sa Southhorn Stadium, Wan Chai sa Hong Kong kahapon. Kasama sa naturang pagtitipon ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa opisyal na website ng ICC, wala pang inilalabas na bagong update tungkol sa isinasagawang investigasyon laban kay Mayor Digong at maging ang ICC Office of Prosecutor ay hindi pa nagbibigay ng sagot hinggil sa usapin. Ayon naman sa abogado ng ilang mga biktima ng kampanya kontra illegal drugs, hindi obligadong ipaalam ng ICC sa publiko kung naglabas na ito ng arrest warrant. Samantala, hindi rin kinumpirma o itinanggi ng Presidential Communications Office Secretary na si Jay Ruiz ang paglabas ng warrant, ngunit iginit niyang handa naman ng gobyerno sa anumang mangyayari. Ayon naman kay Attorney Clay Castro, ang Palace Press Officer, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang tungkol sa nasabing warrant. Pero sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, wala pang natatanggap na anumang abiso ang kanyang tanggapan mula sa ICC. 24 makalipas ang alas 4, magkasama nga dating Pangulong Digong at Vice President Sara Duterte na humarap sa mga OFW sa Hong Kong para magpasalamat sa kanilang suporta. Sa Thanksgiving event na inorganisa ng Kingdom of Jesus Christ sa Hong Kong, ginanap ito sa Southhorn Stadium sa Wan Chai. Nakasama ni Senator o ng dating Pangulo si Senator Bongo at iba pang senatorial candidates ng PDP Laban. Ayon kay Go, ang pagbisita sa mga OFW ang tunay na pakay ng dating Pangulo sa pagpunta sa Hong Kong at hindi para tumakas. Matapos mapaulat na may nilabas na ang arrest warrant ang ICC laban dito. Sa pagharap sa mga OFW, pabirong sinabi ni Tatay Digong na dapat mag-ambaga ng mga ito para gawaan din siya ng monumento, katabi naman ni Jose Rizal. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. O ganito na lang. Ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak
aking bayan. Total daw si Rizal ay may hawak na libro. Siya naman, ang ribulto daw niya, pag itinayo, may hawak na, iminuestro niya na lang ha, sa kanyang kamay. Ay, susmesa. Kaya ba pupunta yung joke na yan, ha? Mainit ang naging pagtanggap ng mga OFW sa Hong Kong kay dating Pangulong Digong Duterte, Senator Bongo at mga kandidato ng PDP laban. Nagtungo ang grupo sa Hong Kong noong weekend para magbigay pugay at makasama ang mga OFW. Naayon kay Senator Bongo ay kabilang sa kanyang mga prioridad na tinatawag niyang modern day heroes. Si Senator Go ang author at co-sponsor ng batas na nagtatatag ng Department of Migrant Workers. Patuloy ito sa kanyang serbisyo at malasakit sa mga Pilipino na saan man sila sa mundo. Habang nasa Hong Kong, muli rin binati ni Senator Go at ng dating Pangulong Duterte ang lahat ng kababaihan kaugnay ng International Women's Month. Happy Women's Month sa lahat ng babae sa mundong ito, lalo na ang mga Pilipina na mahal ko. Happy Women's Month sa mga lola, nanay, auntie at ate. Salamat po sa inyo. Sumama nga si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Digong Duterte sa Hong Kong upang mangampanya para sa mga senatorial bets ng PDP laban sa harap ng ng Filipino community. Tawag na nito, lumakas ang espekulasyon na maaaring tinakasan ng mag-amang Duterte ang umunoy arrest warrant daw mula sa International Criminal Court. Sa naturang pagtitipon, opisyal na inendorso ni VP Inday ang mga kandidato ng PDP laban para sa 2025 midterm elections. Kabilang si Pastor Apollo Kibiloy ng Kingdom of Jesus Christ na tumatakbo din sa pagkasenador. Mahigpit naman ang pagbabantay sa Davao International Airport matapos mapabalitang nakatakdang ipatupad ang isang arrest warrant laban kay Mayor Digong. Kaso nga ho wag na patulan yung mga ganyan klase ng intriga. Alam mo ninyo kung sino man nagpapakalat ng ganong impormasyon, nakatutulong palalo kay Mayor Digong. At sa mga kandidato ng PDP laban, binibigyan nyo ng platform Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga mamis! Laundry Day today, kunot nung kapag makapit, madikit at malupit ang bansya, all you need is pride. Ba't mapahirapan ang self sa pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitinding bansya based on tense of chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Alam nyo, doon mo naman mapupuri si Senator Bongo Diba? Sa kabila ng mga banat sa kanya ang kinikwento, ang mga binabanggit niya kung ano na lang yung kanyang accomplishments at kung paano siya makatutulong sa tao. Kasong rape laban sa mayor ng Pandi. Ibinasura ng korte dahil yung biktima ay peke. Naku, ang daming nauusyong ganito, no ha? Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales. Boy, good morning. Good morning nga, Kuya Angel. Ibinasura ng Regional Trial Court sa Branch 121 ng Caloocan City ang kasong rape laban kay Pandi, Bulacan, Mayor Enrique Roque. At sa dalawang kasama nito matapos mapatunayang walang basihan at walang katotohanan ng mga bintang laban sa alkalde. Sa inilabas ka desisyon ni Judge Terwena Biolago Alejandro ng RTC Branch 121 na inilag dito na ang pangalan na nag-akusa na sa alkalde, isang Micaela Buico Mariano, ay hindi umano tunay na pangalan at invento lamang din umano ang address na tirahan na ibinigay nito. Ayon pa sa korte, maging ang medical legal na itinimiti nito ay napatunayang hindi totoo. Gayon din ang dater nito dahil sa wala ito sa mga dokumento ng Women's and Children Protection Desk ng Caloocan City Police Station. Sinabi naman ng kapo ni Roque na ang kaso kriminal na isinapalaban sa alkalde, isa lamang umano nga direktang paninira sa kanyang pagkatao at public image. Dagdag pa nila na ang kaso nito ay nagbigay ng kahiyahan kay Roque, hindi lamang may kaugnayan sa politika kundi isang pagnanakaw na rin sa kanyang mga karapatan bilang tao dahil sa mga walang katotohanan ng inventong akusasyon laban sa kanya. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. O nga naman,
Alam niyo, hindi may iwasan talaga sa politika yung ganyang klaseng mga inventong kaso, ha? Pero sana yung mga meron hong pwedeng i-file na kaso doon sa mga nagsasampa ng mga peking asunto. Malicious persecution. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Merong may kulong din yung malicious persecution, ha? Malapit-lapit na. Merong isang nagdemanda ng libel sa akin, Namumuro ka na dong. Pag nabuwisit kami sa iyo, tutuluyan ka namin, ha? Malugod na tinanggap ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang patuloy na pagsuporta ng publiko sa kanyang krusada na madagdagan ang benepisyo ng mga PhilHealth members. Sinabi ni Lee, ang naturang suporta mula sa mga kilalang personalidad, mga senior citizen at mga pasyente at mga netizen ay nagsisilbing inspirasyon para lalong ipagbursige ang naturang kampanya. Gumanap na malaking papel si Congressman Lee sa 30% increase ng PhilHealth benefits na ipinatupad simula noong February 14. Mula sa nabanggit na yugto, mistulang naobliga ang PhilHealth na magpatupad ng karagdagang adjustment sa sa mga health benefits na binibigay nito. Kabilang naman sa nagpaabot ng papuri sa kinatawan ng Agri Party List ang premyado at veteranong aktor na si Jaime Fabregas. Naniniwala si Fabregas na marami pang magagawa si Lee sa susunod na kongreso. And speaking of showbiz, si Judy Ann Santos itinanghal na Best Actress sa Pantasporto Film Fest. Saan yan? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Yes! Good morning, good morning, good morning. Gising na ang Pilipinas, rampa na Pilipinas. Sobrang excited at sobrang natuwa itong si Judy Ann Santos matapos tanggapin niya ang Best Actress para sa 45th Pantasporo Film Festival in Portugal para sa kanyang pelikulang Espantaho. Well, sa totoo lang, hindi akalain itong si Judy Ann Santos na siya ang magwawagi. Although, may kutob na ang kanilang grupo na mapapagwagian nga ni Judy Ann Santos ang nasabing rekognasyon dahil ang mismong organizer ang nakiusap na magtungo ang naturang aktres sa kanilang film festival. Well, samantala, kung si Judy Ann Santos ay sobrang tuwa dahil sa kanyang pagkapanalo, ito namang si Lorna Tolentino at Janice de Villen ay kasalukuyang nasa Los Angeles para naman sa competition na Metro Manila Film Festival 50th sa Los Angeles. Well, makuha rin kaya nitong si Judy Ann Santos ang Best Actress? Naku naman, sana, dahil mahusay naman talaga ang artista si Judy Ann Santos at marami siyang kinabog dito sa Metro Manila Film Festival dito sa atin nang itanghal ito sa mga sinihan noong December 25. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Gagastos ng 15 billion pesos ang SM Hotels and Convention Corporation para sa pagpapatayo ng mga bagong hotel at convention centers sa susunod na 5 taon. Kabilang na rito ang pagpapatayo ng mga tourist destination sa bansa ng 8 hotel. Aba, 8 bagong hotel sa mga tourist sites at 2 convention center. Kasama rin ang mga renovation projects ng kanilang mga hotel, paglalagay ng mga bagong function room at karagdagang mga food, beverage outlets at iba pa. Sa kasalukuyan, meron ng 10 hotel ang SM Hotel and Convention Corporation. Kabilang dito yung Conrad. Ay, punta kayo dyan. Meron dyan Dessert Museum. Yung Radisson Blu, yung Taal Vista, Pico Sands, Park-in Hotel, Lanson Place, 8 Convention Center at Trade Hall sa ilalim ng SMX brand. Inimok naman ng PDP laban senatorial aspirant si Attorney Jimmy Bondoc ang gobyerno itigil ang sarswelo sa pampublikong diskurso at ibaba ang presyo ng bigas imbis na inflation rate. Paliwanag ni Attorney Bondoc ang pagbaba ng inflation rate o ang pagbagal at pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay hindi nangangahulugan na bumaba rin ang presyo ng bilihin sa merkado. Bagamat dapat anyang bumaba ang inflation, madalas namang nagagawa ito sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Iginit ni Attorney Bondoc, hindi sapat ang pagbagal ng inflation upang manatiling mataas ang presyo ng bigas, isda, karne at iba pang pangangailangan ng ordinaryong mamamayan.
Ayon kay Atty. Bondoc, hindi dapat nakasentro ang usapan sa inflation rate kundi sa konkretong hakbang upang palakasin ang industriya, lalo na ang agriculture, upang pakalmahin ang presyuhan sa lokal na pamilihan. And speaking ho sa ating mga magsasaka, tingnan ho natin itong mga ginawang proyekto dyan ho sa lalawigan ng Quezon ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung mga magsasaka, sa halip na umaasa na lamang ho sa kopra, meron na silang high-end value products na katulad ho ng kakao. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DUST at ng DTI. Para sa inyong mga orders at suporta, pwede kayong mag-text sa 0919-095-5935. Doon naman sa mga pauwi sa Pilipinas, check ko ninyo yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pagka tinangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Suporta sa mga OFW tuloy ayon kay Senator Bong Revilla Jr. kasunod ng pagbisita nga nito sa Singapore. Detalye ng balita mula kay Raymond Datpan sa Aris28. Raymond, good morning. Nangako si Senador Ramon Bong Revilla Jr. na tuloy ang kanyang suporta sa mga OFWs o Overseas Filipino Workers. Ito ay kasunod ng kanyang pagharap sa Filipino community sa Singapore kahapon, partikular na sa kanilang tambayan sa Lucky Plaza Mall sa Orchard Road. Kabilang sa mga binanggit ni Revilla ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga OFWs. Gaya ng Senate Bill No. 1512, ang bagong Bayani Ward Act na may layuning maglagay ng hiwalay na hospital ward sa mga ospital para lang sa mga OFWs. Senate Bill No. 985 para maprotektahan ang kanilang remittances. Senate Bill No. 265 na layuning magbigay ng credit assistance sa mga OFWs. At Senate Bill No. 1280 para sa free PhilHealth coverage for pre-employment medical services. Hiwalay pang mga batas na kanyang sinuportahan para sa mga OFWs na Migrant and Overseas Filipinos Act of 2009 at ang Republic Act 11641 na nagtatag ng Department of Migrant Workers o DMW. Ibinida din ang mga batas na kanyang inakda sa kasalukuyang Kongreso. Ito ay ang Kabalikat sa Pagtuturo Act, Anti-No Permit No Exam Policy Act, Free College Entrance Examination Act, Expanded Centenarians Act, at Permanent Validity of Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act. Nagpasalamat ito sa mainit na pagtanggap sa kanya ng ating mga kababayan sa Singapore. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Tatlong most wanted person naman sa Bataan na dakip ng CIDG PFU sa makakahiwalay na operasyon. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na nadakip ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG Provincial PID Unit ng Bataan ang tatlong most wanted person sa magkasunod na operasyon sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Unang nahuli ang isang suspect na kabilang sa top 9 regional most wanted person sa Bagak Bataan. Siya ay may kasong paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na may piyansang 300,000 piso. Sumunod na naaresto sa Limay Bataan ang top 7 regional most wanted person na may kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Republic Act 1716, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may piyansang 200,000 piso. Samantala, nadakip naman ang top 6 provincial level most wanted person ng Bataan PPO at top 1 municipal level most wanted person. Ang suspect ay may kasong paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation
Moderation Act na may piyansang 120,000 at RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na walang piyansa. Patuloy ang paigting ng kampanya ng CIDG Bataan sa pagsasagawa ng mga operasyon upang mahuli ang mga most wanted criminal at manatili ang kapayapaan sa lalawigan. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 4:41 ang oras sa buong kapuluan. Sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change, nanawagan naman si Senator Amy Marcos para sa isang komprehensibo at pangmatagalang master plan sa flood control at green infrastructure upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa matinding pagbaha at iba pang sakuna. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ni Senator Amy, hindi sapat ang pansamantalang solusyon tuwing may bagyo. Dapat ay gawing prioridad ang pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapabuti ng mga drainage system at pagpapatupad ng mas epektibong disaster preparedness measures upang mas maraming buhay at mga ari-arian ang mailigtas. Sinabi pa ng kapatid ng Pangulo, dapat ding maging proactive ang gobyerno. Lalo pa at noong isang taon lamang lumubog sa baha ang ilang bahagi ng Metro Manila at Bicol dahil sa malalakas na mga pagbagyo. Upang epektibong matugunan ang problemang ito, sinusulong ni Senator Marcos ang long-term master plan sa flood control kabilang ang modernization ng mga kanal at sewerage system upang mapabilis ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbabara na nagiging sanhi naman ng mga pagbaha. Ganyan din ang pagpapatibay ng mga levee at mga flood control structures sa mga flood-prone area upang maprotektahan ang mga kabahayan at mga publikong pasilidad, pagpapalakas ng early warning system at disaster preparedness programs upang maging ligtas ang mas maraming buhay. Idinagdag pa ni Senator Amy na kailangan din mag-invest ang gobyerno sa mga solusyon tulad ng vertical parks, rooftop gardens at void decks dahil lumala na naman ang epekto ng climate change. At hindi lang konkreto yung sinasabing green infrastructure dahil ngayon ang mga lugar sa China, sa India, yung madalas mabaha, ang ginagawa nila yung parang sponge city ang tinatawag, hindi semento ang ginagawa kundi yung mga nakaka-absorb katulad ng permeable bricks at iba't iba pang mga kagamitan. Pwede rin mga tanim. Kasi yung bayog, yung mga kawayan natin, lumolobo yan lumalaki, hinihigop niya. Maganda umaga, Pilipinas! Inasinaya naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kauna-unahan nitong pinondohang Social Civic Center sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Ang dalawang palapag na gusali na pinondohan ng 50 million pesos mula sa State Gaming Agency ay pakikinabangan ng residente ng 15 barangay ng Mamburao at mga kalapit munisipalidad. Pinangunahan ay Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano at PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Ramon Stephen Villaplor ang pagpapasinaya sa bagong gusali. Ito ay magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Gadiano, sobra ang pasasalamat nila sa PAGCOR sa pagdadala ng unang Social Civic Center sa Occidental Mindoro nang hindi lamang magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad, kundi magagamit din sa iba pang social civic activities, mga programang pang-edukasyon at iba pa. Ayon naman kay Villaplor, ang nasabing proyekto sa Mamburao ay bahagi ng commitment ng PAGCOR para sa community development at nation building. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nababanggit na lamang din ang Mindoro, namumukod tangi pala ang Oriental Mindoro dahil ito strategic, at may kalamangan sa lokasyon, may mga sari-sari itong yaman, likas na yaman, may malawak na bundok, pakikinabangan ng matabang lupain. Kaya lang, sa datos po ng Philippine Statistics Authority, nakikita ang matingkad na larawan naman ng pagkabigo, pagkasira ng kalikasan at paghina ng produksyon. Abay, ang kahirapan pala ay nasa 2 digit na, 14.1%. O katumbas ito ng 191,230 katao. Mula 2018 hanggang 2022, ang agrikultura at kagubatan naman ay bumagsak ng 18%. Ang industriya bumagsak ng 17.5%. Sa loob ng 2 taon, mula 2018 hanggang 2020, ang bilang din ng mga MSMEs ay bumaba ng hanggang 17%. Abay, mantakino. Sino nga naman gaganahang magnegosyo dyan? Kung ala ka namang kuryente,
Ano ha? Ganun o katindi ang problema ng Oriental Mindoro. Ha? Sa kabila ng pangkalahatang magandang panahon at mayamang lupa, ang produksyon ng pangunahing pananim sa Oriental Mindoro ay walang paglago at lalo pa ngang bumababa. Ayan ha. Buti na lang ho't nagkaisa ho itong mga mamamayan dyan ho sa, lalong-lalo na mga politiko dyan po sa Oriental Mindoro, no ha? Na wakasan na ang ganitong klase ho ng pagbagal ng lalawigan, kung kaya't sila'y nagkabuklod-buklod. Nilalabanan nila ang dinastiya ng mga dolor. Ayan. Ay, magandang umaga nga pala kay Ma'am Joanna Valencia, ang susi ng pagkakabuklod-buklod ng mga politiko dyan po sa Oriental Mindoro. Magandang umaga, Pilipinas! Most wanted person ng municipal level ng Season Pangasinan arestado. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuya Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Season Police Station ng most wanted person municipal level na kanilalang si John Bright Ramos, 18 anyos, binata, construction worker sa residente ng Barangay Agat, Bayan ng Season, matapos itong maaresto alas 8:24 ng gabi sa Barangay Poblacion Central ng nasabing bayan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Jerbil Rilorta, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest mula sa RTC Ordaneta City sa kasong rape, kung saan ay walang piyansang pinagkalubang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Kaya't siya nga hinihintay na lamang ng Season Police ang ilalabas na commitment order ng hukuman para mailipat ang suspect sa BGNP. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, pinuri naman ang Climate Change Commission ng hakbang ng lalawigan ng Pangasinan para maibsan ang epekto ng climate change sa lalawigan. Ito ay matapos na makapagsumite ng lahat ng 48 local government units ng Pangasinan ng Local Climate Change Action Plan. Partikular na pinapurihan ng Climate Change Commission ang komprehensibong strategy ng lalawigan at ng tangkapan ni Governor Ramon Guico III tungo sa climate resilience at integrated approach para naman sa environmental sustainability, disaster preparedness at risk reduction. Ayon kay Robert Borge, Executive Director po ng Climate Change Commission, mahalagang hindi lamang tingnan ang climate change bilang mapanganib na banta, kundi isama rin ang strategic game plan upang matugunan ang mga hamong dala nito gaya ng ginagawa ng lalawigan ng Pangasinan. 3 patay, 5 sugatan matapos mawala ng preno ang isang van sa Tuba, Benguet. Sige. Ipagpatuloy niya lang yung no appearance, ha? Bayad lang ng konti sa mga smoke belching center. Sa alip na yung Secretary Vince Dizon. Sana ho masunod ho yung matupad ho yung pangako na mawawakasan na itong mga smoke belching center, ha? Yung mga smoke emission center na no appearance. Kaya ang dami ho nadidisgrasya. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat, Romy. Patay ang 3 pasahero samantalang nasugatan na ang 5 iba pa sa nangyaring sakuna sa sasakyan sa Sitio Wintiwi, Marcos Highway, Poblacion, Tuba, Benguet, pasado alas 4 na madaling araw kahapon. Batay sa report ng Tuba Municipal Police Station, dead on the spot sina Justin Nicole Bungay, 22, Homer Lozano, 46, at Arlene Apilado ng Kil, 56 anyos, pawang taga Pampanga. Nagtamo naman na maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 5 biktima at ngayon nagpapagamot sa Baguio General Hospital and Medical Center. Ang 14 na nalalabing pasahero kabilang ang driver ay pinauwi matapos malapatan ng Lunas sa pagamutan. Batay sa report, galing sa Baguio City ang 22 pasahero ng isang Nissan van na may plakang NFC 7506 at pauwi na sana sila sa Pampanga, subalit pagdating sa sharp curve na bahagi ng kalsada sa Sitio Buntewi sa Marcos Highway ay bigla umanong pumalya ang preno ng sakyan. Sinubukan ng driver na si Berlin Lopez na magpreno at mag-handbrake, subalit hindi ito umubra. Nagresulta ito sa pagtawid ng sasakyan sa kabilang linya ng kalsada at sumalpok sa road shoulder at concrete parapet at bumalik sa dating linya at huminto sa gitna ng kalsada.
Humantong ito sa pagkakasugat ng maluban ng 3 pasero na sanhi ng agaran nilang pagkamatay. Nasugatan naman ng 5 at isinugod sa pagamutan ng mga nag-responding personnel ng Tuba PNP at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Ambulance. Nagtamo naman ng malaking pinsala ang nasangkot na sasakyan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jostegina. Tiniyak ni Speaker Ferdinand Bertino Romualdez sa kanyang suporta sa mga mangingisda ng Iloilo upang maprotektahan ang kanilang kabuhayan mula sa banta ng komersyal na pangingisda. Nakipagpulong ang pinuno ng Kamara sa mga lider at mga kanitawan ng mga mangingisda sa Sicogon, Carles, Iloilo. Matapos sumalo sa groundbreaking ceremony ng 388 million pesos na submarine cable interconnection project na magpapatatag ng supply ng kuryente sa mahigit 13,000 kabahayan sa lugar. Ang mga mangingisda ay nakikipag-ugnayan kay Speaker Romualdez sa pamamagitan ni Iloilo 5th District Representative Buboy Tupas upang iparating ang kanilang hinaing kaugnayan ng desisyon ng Korte Suprema nitong Agosto ng 2024 na nagpapahintulot sa mga commercial fishing vessel na mga isda sa loob ng 15-kilometer municipal waters na natay para lamang sa mga maliliit na mangingisda. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na iintindihan niya ang kalagayan ng ating mga fisher folk at tama lamang ang posisyon ng ating mga mangingisda. Wala naman siya nakikitang mali kaya't mataas ang kanyang kumpiyansa na mapagbibigyan ng hukuman ang pagsasaalang-alang sa naturang desisyon. Ibinaba ang farm gate price ng baboy kasabay ng ipinatupad ang maximum suggested retail price ng Agriculture Department. Sinabi ni Ginoong Rosendo So sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, nasa 230 per kilo na ang farm gate price mula sa dating 250 hanggang 255. Sinabi pa ni Ginoong Rosendo So ng Sinag, nagkaroon din ng kasunduan sa mga biyahero sa isinagawang pulong ng stakeholders sa agrikultura at na-compute din na maayos ang production costs. Ayon sa chairman ng Sinag, walang dahilan upang hindi sumunod ang mga retailers sa 380 pesos per kilo na maximum suggested retail price ng liempo. 350 naman para sa kasim at pigi simula ngayong araw. Yung biyahero to Sabit Ulo, ang usapan doon sa meeting is sa 65 pesos. No? From Sabit Ulo to retail, dapat 50 pesos lang yan. So, kung nakita natin na may adjustment, dapat by tomorrow, mayroon na yung 380 yung liempo and 350 yung kasim and pigil. Yung production cost, kinompute natin and yung 230 na ibebenta ng farm gate is may kita na rin yung mga nag-aalaga, no? Siniguro naman ni Son na sapat ang supply ng isda sa harap ng inaasahang pagtaas ng demand sa panahon ng Semana Santa. Aside from yung nag-umpisa na yung open season ng ating fishery, may buffer na pinapasok, no? Na specific na mga isda na pwedeng ipasok. So sa tingin naman natin with 25,000 metric tons na additional, wala tayong dapat makitang may problema. Samantala, accomplishment ng Philippine Army sa Eastern Visayas ibinida sa isang pulong kung saan dumalaw ang Education Secretary. Nandun din si Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Ibinida ang accomplishment ng Philippine Army sa isinagawang meeting sa unang quarter ng Joint Regional Task Force LCAC sa Samar. Ito ang sinabi ni 8th Infantry Division ng Philippine Army, Captain Jefferson Mariano. Ayon kay Captain Mariano, sinagawang meeting sa Tandaya Hall, Catbalogan City, Samar na dinaluhan ni Defense Secretary Sani Angara. Naitala dito sa accomplishment ng Philippine Army ang 461 na combat engagements, 791 ang na-neutralize na miyembro ng Communist Terrorist Group, 1,124 na matataas na uri ng baril ang nakumpiska, 703 naman na IHL banned anti-personal mines ang nakumpiska, 620 na hideouts ang nadiscovery at nabuwag. Ibinida din ng mga kasundaluhan
ang pagtaas ng socio-economic development and humanitarian projects kung saan ang mga nakakabinipisyo mga residente na may ang conflict na mga lugar. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. O magandang umaga sa seafarer natin na si Jason David Andalahaw. Ayan, seaman daw po ito, na laging nakatutok sa atin. Maganda umaga, Pilipinas! Isusulong naman ng TODA Action Party List ang magkakaroon ng benepisyo sa ilalim ng Social Security System o tricycle driver at mga operator ng bansa. Ito ang tiniyak ni dating Valenzuela Councilor Robin Feliciano, first nominee ng partido na number 108 sa inyong balota. Ayon kay Feliciano, kabilang sa unang lalakarin ng TODA Action Party List na maging SSS member ang mga membro ng TODA. Sinabi ni Feliciano na mahigit sa 7 milyon tricycle drivers ang makikinabang sa nabanggit na inisyatibo. Bukod sa sickness, maternity, disability at retirement na benefits na dapat na ma-enjoy ng mga miyembro ng TODA, isinusulong din ng partido na magkaroon ng death at funeral benefits sa mga miyembro ng TODA. Kapag naging SSS member ang mga tricycle driver, masisiguro na ang automatikong tulong ng gobyerno sa oras ng kanilang pangangailangan. Nanawagan naman si Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na aktibong makilahok sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, makailan lamang na-promote pala ito bilang Auxiliary Vice Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ang sanhi ng mga ginagawa ng China. Yan din ang mga disinformation. Yan ang pagpapakalat na ang Palawan ay dating bahagi ng China ay nangangailangan ng pagkilos ng mga mamamayan gaya ng voluntaryong pagsali ng Philippine Coast Guard at paglahok sa Philippine Coast Guard Auxiliary at pakikiisa sa pangangalaga ng soberenya ng bansa. Sinabi ng speaker na hindi na ito panahon para magsawalang kibo. Araw-araw sinusubukan ng ibang bansa na ang kanilang ating mga karapatan. Kaya sabi ho ng speaker, dapat tayo mismo ay kumilos. Ipagtanggol natin kung ano man yung atin. Lalong tumindi ang agresibong pagkilos ng China kung saan kamakilan lamang sinubukan ng China Coast Guard. Harangin na naman ang isang sibilyang bangka ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal. Patuloy ding tinataboy ang mga Pilipinong mangingisda habang ang mga sasakyang pandagat ng Chinese militia ay nananatiling banta sa loob ng ating katubigan. 2 minuto na lamang bago sumapit ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Pero sabi nga po na madalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang benefits ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po naman dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Human clinical trial, hindi kwentong kutsero at saka mga testimonya. Ang ultabayo po, o bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, pina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Yung po ang dahilan kung bakit habang tayo natutulog, na-achieve natin ang magandang tulog, napapanumbalik din ang ligtaan ng lakas ng ating immunity. Ayan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po, kahit ito po ay kauna-unahang postbiotic food supplement registrado sa Food and Drug Administration at halal certified, ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Umaga, Pilipinas! 3 most wanted person sa Bataan na dakip ng CIDG. Ay, hindi, tapos na pala ito. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Rhea. Good morning. Good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Currently ay patuloy pa rin po yung epekto ng shear line sa ilang bahagi po ng Western at Central Luzon. At dahil po dito sa shear line ay asahan po natin ang makulimlim na panahon na may kasama po yung mga kalat-kalat mga pagulan sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley pati na rin po sa Cordillera Administrative Region, yung mga karatig na probinsya po ng Aurora, Quezon, pati na rin po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, pati na rin po sa Albay.
Meanwhile, dito naman po sa may southern portion ng ating bansa, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies at magdudulot din po ito ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, pati na rin po sa Eastern Samar, Leyte, pati na rin po sa Southern Leyte. At sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, kabilang po dyan ang Metro Manila, ay asahan po natin ang partly cloudy to cloudy conditions. At kung may mga pagulan man, ay dulot po ito ng mga thunderstorms o mga bigla ang pagbuhos ng ulan na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa ngayon po ay wala din tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayong gale warning na nakataas sa anumang dagat baybayin po ng ating bansa, kaya malaya pa rin po makakapalawat ang ating mga kababayan. At sa mga susunod na araw ay inaasahan po natin na iiral ulit ang easterlies sa malaking bahagi po ng ating kapuluan na dahil po dyan ay asahan natin sa mga susunod na araw ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Meanwhile, pagdating naman po sa heat index, kahapon po ay naitala ang pinakamataas na temperatura sa ating bansa sa Dagupan City, Pangasinan na umabot po ng 44 degrees Celsius at dito naman po sa Metro Manila ay naitala po ang 35 hanggang 36 degrees Celsius na heat index. At forecast naman po for today, dito po sa Metro Manila ay possible na umabot po ng 34 hanggang 36 degrees Celsius ang heat index at yung pinakamataas naman po ay possible pong maranasan sa San Jose, Occidental Mindoro, pati na lang po sa Cuyo, Palawan na maaaring umabot po ng 41 degrees Celsius. Yan lang ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, anong meron sa Cuyo? Bakit mas mataas doon sa kanya? Yes po, yung areas po, or generally Palawan area, or mga areas po na malapit po talaga sa tabing dagat, ay yun po talaga yung matataas or nakaka-record po na matataas na heat index values dahil yun nga po malapit sa tabing dagat. So, yes po. So mataas po yung humidity sa area. Ayun, kaya doon sa mga magsiswimming ha, iwasan ho natin pagdating ng alas 10, huwag nang magpilit pa ha. Ayan, hanggang mga bandang alas 3 alas 4 ha. Ayan, Ma'am Rhea, thank you, magandang umaga. Yes po, good morning po, thank you po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At para ho doon sa mga naghahanap ho ng magandang investment opportunity, ito naman yung pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay mga proyekto ng West Coast Realty dyan po sa Central Luzon. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipagdayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, palengke, simbahan, at saka mga groceries. May munisipyo nandun din. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Champion. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Godorat yan, at saka sa mga suki natin dyan sa Pantukan, Davao de Oro, good morning. Ganyan din sa Apari, Cagayan na imbag na bigat. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang napakasipag ho, kaagang gumising kahit weekend, binubulabog natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Chairman George, good morning. Magandang umaga po sa Angel, sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Apo, minabuti na ho naming makausap po kayo kahit na ito ipinaliwanag niya rin ho sa amin, tsaka may nakausap na rin tayo mga election officer tungkol dun sa mga kumakalat na na video vlog ng isang abogado. Abogado pa naman ho kasi, kaya kinakailangan siguro masagot.
Yun daw pong koneksyon ng mga machine natin pag panahon ng internet, pwedeng magamit, maging paraan ng pandaraya o anong tawag dito? May tinatawag sila hacking na pwedeng magdulot ng pagbabago ng resulta ng eleksyon. Chairman. Sir Angel, ang ating pong makina na gagamitin sa buong bansa ay 110,000. Ibig sabihin ba, ang 110,000 ay kakabitan mo ng internet mula umaga hanggang gabi. Ang sabi po niya kasi, at yan ay pinabubulaanan natin, at nakakatuwa nga po sapagkat yan daw po ay mga machine natin ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang gabi. Ang katotohanan po, paano po kakabitan ng internet? Una, wala naman pong paglalagyan ng internet doon. Number 2 po, ang sabi pa po niya ay mag-transmit muna ng result ang machine. Pagkatapos siya siya mag-i-imprint. Ay baliktad po. Magpiprint muna siya ng election returns, siyam na election returns. Tapos yung siyam na yan, yung pang-siyam, ay ipapaskill ka agad sa labas ng presinto para makita ng lahat, makapag-picture, makapag-video ka agad. At pagkatapos saka lang siya magtatransmit sa bayan, sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, at ang media. Ibig sabihin po si Angel, bago pa na tayo mag-transmit ng result mula sa presinto, ay alam na ng lahat kung ano ang result sa presintong yan. So kung ikaw halimbawa, Sir Angel, gusto mong baguhin ang result dyan sa presinto, di ba dapat bago mag-transmit ng result, ay dapat nagabago mo na yung resulta? Hindi po Alam na ng lahat sapagkat nakapaskill na yung isang kopya, na picture na at saka lang siya magtatransmit. So, medyo, ang nakakabagabag po, tama kayo, kasi nga po, okay lang sa atin sa Angel, yung lahat ng klaseng pasensya at paghaba ng PC ay ibibigay natin. Kaya na po lawyer po kasi. And therefore, kapag nagsalita, para kasi makatotohanan. Tapos ito pa po sinabi, Sir Angel, kapag ka daw po corrupted yung system, saka pwedeng magawa ng paraan. Sir Angel, sa mga nakikinig po natin, kapag ka ang cellphone ninyo o yung laptop ay corrupted, hindi ba hindi siya gagana? Correct. So paano po siya magagawa ng paraan kung hindi gumagana isang corrupted na system? So doon pa lang po sa mga ganyan, mga ilang bagay pa na sinabi niya, yung pa lang po ay malalaman yung naglulubid ng buhangin. So yun po yung ating gusto lamang pabulaanan. Okay. So, number 1, ang link sa internet, yung pagdugtong sa internet ng mga vote counting machine natin will happen after the counting. Hindi sa pag-umpisa ng pagboto, hindi sa pagsisimula ng bilangan, kundi after ng bilangan, Chairman. Yun ang nasa guidelines. Yes po, at hindi lang yun nasa guidelines, Sir Angel, yun na nasa program. Kahit na sino mag-attempt, hindi po nila magagawa ng paraan yun sapagkat yung proseso na pagkakasunod-sunod ay yun po yung masusunod. At yun po ay after the counting at printing ng unang siyam na election returns. Para po sa kaalaman ng lahat, 30 election returns ang iimprenta ng makina. Subalit pagkasuma total pa lamang, pagka 7 o'clock, wala nang bumaboto, nagsuma total ang makina, mga 10 seconds siya, makakapagsuma total ang makina mag-iimprenta kaagad siya ng siyam na election returns. At pagkatapos, yun nga, yung isa ipapaskil sa labas, at pagkatapos saka lang siya kakabitan ng pinatawag na dongle para lang makapag-transmit ng result, either yan ay Globe, Smart, o kaya dito, o kung hindi naman naka-Starlink, Sir Angel. Kasi hindi makakapag-transmit siya nang hindi ipapasok muli ng mga teachers yung kanilang smart card pagkatapos yung PIN code nila na sarili-sarili. Kasi yun po yung proseso doon sa program. At pagkatapos, pag nakapag-transmit na siya ng result, saka siya mag-i-imprenta muli ng 21 na election returns. Chairman, ano kaya nabasa ni attorney? Kasi sabi niya, ito yung nabasa daw niya na guidelines. sabi nung nakausap nating mga election officer. Hindi nga din doon. Ano kaya yung nabasa niyang guidelines? Hindi niyo po napansin, Sir Angel, simula pa nung una, ang lagi na lang pong pag-atake sa amin ay yung makina. Makina. Alam niyo po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, Sir Angel, ang makina natin ay scanner lamang. Kumbaga sa Xerox machine lang po yan. Kung ang mukha ko, ang pinasirox dyan, ang mukha ko rin ang lalabas, hindi naman unggoy siguro ang lalabas. So, ibig sabihin po, laging sa isang machine ang punto ng kanilang pag-atake. So, kung ano man at sino man yung mga nasa likod, mag-speculate na lang ang lahat. Pero alam niyo po, hindi naman po para tayo magsinungaling sa bagay na yan. At Sir Angel, hindi po ba sinasabi ko at pinapatunayan namin, pag natapos na po ang
ang pag-print ng election returns, ang pag-transmit ng election returns, ang pag-print muli ng 21, lahat po ng imahe, picture images ng balota na nahulog sa maghapon. Kung 300 po ang bumoto, 300 pictures yan ng balota, ipapakita sa lahat ng watchers at observers upang sila mismo mapicturean nila, ma-videohan nila, bilangin nila manually. Ang nakuha ba talaga ni Mayor ay 200 base doon sa na-transmit, base doon sa na-print na election returns. So, ibig sabihin, may counter-checking pang manual na pwedeng mabilang kung tama yung na-transmit at na-imprenta na result. Okay. Ano yung sinasabi niya na po pwede din daw manipulate yung source code? Naku, wala na po ang source code po, tapos na. Ayun. February 1st, tapos na po tayo sa source code. Wala na po, nakasil na nga po yan. At yan po ay nasaksihan na lahat ng ating mga citizens armed. At ang meron po dyan sa machine, yung tinatawag na machine code. Yung source code po wala na, hindi na po pwedeng mabago po yun. Kumbaga sa atin nakalak na po yan. So wala pong source code sa bawat makina. Chairman, ano bang IT background ng abogadong yun? Hindi kasi, di ba? Hindi, pinatawag nyo naman to. Ang alam, ito yung pinailan nyo na kaso, di ba? Sana nga po, sana nga po, kaya nga po, sana ang aming naging pakiusap, sana nakausap na muna yung main office namin. Apo. Kasi tinatanong niya kasi mga technical matters sa aming local COMELEC. Siyempre at that time na nagtanong siya, mga bandang February, hindi pa kami nagtitraining sa kanila at saka hindi pa nila, technical masyado yung tinatanong niya. Sana, dumako siya sa amin. Ngayon pupunta nga po siya doon nandun siya sa mismong harapan at sumaatin sa pamisa-misa doon So ibig ko sabihin po, sana po ay nakipag-ugnayan siya sa amin, napakita namin mabuti na ipaliwanag mabuti yung mga katanungan niya, nasagot sana. Welcome naman siya. Nagbigay siya ng mga misinformation, disinformation at fake news. Hindi po ba kahit ang DCRH, yan po yung nilalabanan natin. Disinformation at misinformation, Sir Angel, ito po maliwanag. Okay lang po na batuhin ako, karangalan ko, puri, pagkatao, no problem, o kaya ang buong komisyon. Huwag naman po yung integridad ng ating halalan, sapagkat pinaghihirapan po natin lahat yan. Kinakailangan ang demokrasya natin magtuloy-tuloy. Yan na lang po yung ating natitirang kahit paano. Ipinangangalandakan sa lahat na maayos po ang magiging sistema natin. Ayan. Sana naman, yun naman pala, welcome naman siyang pumunta doon. But si attorney kasi, hindi makipag-uusap po sa inyo. Pero nakababahala, dahil baka mamaya, di ba, somebody with that stature, tapos kilalang vlogger, tapos ganun yung content, di ba? Kaya ho, minabuti ho natin na makausap po si Chairman Garcia. No? Anyway, eto pa. Ang sabi ho ninyo, kailangan nyo ng tulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas against vote buying. Anong tulong ho yun, Chairman? Opo, kinakailangan katulad ng nangyaring barangay and SK election, makapag-issue ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng isang circular na address sa lahat ng mga platform upang warningan ng mga platform din, although nakikipag-coordinate talaga sa atin ng sobra ang mga platform sa atin po. So, sana makapag-issue ng kalatas na nagsasabing huwag niyong papayagan ang inyong mga platform na magpagamit sa vote buying. At number 2, alam ko po medyo may implikasyon ito sa ating ekonomiya sa inyo, pero baka naman pwede mapag-usapan lang o kaya mapag-isipan. Sana naman magpayagan yung pagpapalit ng mga barya na tigwa 100 pesos ng milyunan. Milyunan kasi mga 1 linggo bago mag-eleksyon, 2 linggo bago mag-eleksyon. Alam naman natin, pag namimili ng boto ngayon, hindi naman para magbigay na 1,000, isang piraso yun Samantala kung magbigay ka na 1,000, 10 piraso, sige 100, medyo makapal-kapal yun, magandang tingnan. So yun po yung nagagamit lagi sa pamimili ng boto. Hindi naman mamimili ng boto ng isang piraso lang, yung madamihan. So para lang po maka-prevent din ng vote buying, Sir Angel. Baka gusto nila magbigyan ng 20-20 barya, yung coin. Ang hirap doon. Ang bigat na. Anyway, so teka muna, Chairman, yung guidelines niyo sa para sa AKAP lumabas na rin, ano? Yung guidelines po na mismo ang DSWD, NEDA at ang Department of Labor ang nag-draft, nasa atin na po yan, pinag-aaralan na po yan at ngayong linggo may action na po kami. Doon sa kanilang request for exemption, doon sa pangalawang bugso ng AKAP na pamimigay po ng DSWD. Kasi sana masama din sa parameters, ano ha? Yung iba, wala nga picture doon sa loob ng venue. Nasa mga mga 10 di ba galing sa doon sa bigay ng venue. Nandun yung picture at saka nagkalat yung mga tarpaulin nila, Chairman. Yung ba papayagan din mo natin?
Alam niyo, Sir Angel, ang magiging gagawin po ng mga politiko dyan, at sana ang ating mga kababayan maging mapagmatsyag, sa inyo na po yung pagtitimbang, pagsusuri sa kanila, ilalagay po yung mga matira sa private properties, sa mga bahay, sa mga... Kasi nga po, pag private properties, Sir Angel, ay hindi namin nagagalaw sapagkat may desisyon ng Supreme Court, 3 kaso na hindi namin pwedeng galawin ang private ownership o private property. So paano yun? Kung halimbawa yung bigayan ng distribution nasa malapit sa private property, doon na sila naglagay, hindi pwede. Hindi pwedeng tanggalin. Po, sa akin, kahit yung mga hindi po namin matatanggal kaya po talagang yung mga tao po, pagka po may presensya ng politiko during the distribution, ay alam niyo na po, bawal na bawal po yan. Yan po yung nakalagay doon sa guidelines namin. Sabi nga po namin sa Angel, sana yung mga local COMELEC namin ay maimbitahan during the distribution sa buong bansa upang masaksihan namin kung talagang tama yung mismo nasusunod ba yung mga patakaran na sila mismo ang naglabas at nag-promulgate. Ano yun? May formal request na rin ho kayo sa DSWD? Kung nakausap po natin ang kalihim ng DSWD na i-propose po natin yan. At kasi naman po yung nag-agree. Maganda po yun para kahit paano maging transparent yung gagawing distribution. Kasi ayaw nga natin na yung perang yan, kinakanya ng ilang politiko at kandidato, parang kanila, parang pocket money nila, yan po para sa sambayanan. Hindi naman po nila pera yan. Chairman, maraming salamat. And again, kasama niyo kami doon sa pagnanais na magkaroon ng malinis at saka tapat na eleksyon. Thank you po, Chairman. Magandang umaga po. Sir Angel, maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat. Magandang umaga. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! Oo. Maganda yung kampanya ng bubblegum, di ba? Di ba? Credit naman natin sa bubblegum. Di ba? Sabi nila, ang iboto ay honest na mga kandidato. Ito, panoorin natin. Di ba? Mga honest na kandidato. Pag manalo ako sa eleksyon, mangungurakot ako ng pera ng bayan. Magnanakaw ako. Pero at least, honest ako. Pag akong nanalo sa darating na eleksyon, hindi ko tutuparin ang mga pangako kong ibababa ang mga bilihin at itataas ang sweldo. Dahil nambobola lang ako para manalo. Pero, at least honest ako. Kapag ako nanalo sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang pondo ng gobyerno para makapag-travel at mag-shopping sa ibang bansa. Dahil makapal ang mukha ko. Pero, at least, honest ako. Kapag nanalo ako sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang posisyon ko para mambabae. Dahil babaero ako. Pero, at least, honest ako. Kapag nanalo ako sa darating na eleksyon, bibigyan ko ng pwesto sa gobyerno ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Dahil korap ako. Pero, at least, honest ako. Magandang umaga, Pilipinas! Sana lahat ganun honest. Sige, pauto pa kayo. Ay, susme. Sa mga may lakad, may dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nyo puniin pag proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% is isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, and laboratories, pero okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% is isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga kay Evan Lang sa Las Vegas, Nevada. Ay, midnight singers natin ha. Umaga din pong gumigising at late na kumatulog. Boss Manny, Tita Cora, Sir Art, at saka Ma'am Linda. Ganyan din The Debonair, Junior Bao, at saka si Tita Lloyd. Natakot daw lumabas ngayon dahil doon sa balitang ang mga pogi, dinidedo. Lagi na daw nag-face mask si Sir Junior Bao kapag lumalabas siya ng bahay, ha? Ingat po kayo. Sabi naman nung isa na kausap natin,
Sabi daw niya, ako hindi ko na kinakailangang mag-appoint ng mga kamag-anak sa darating na eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, pag ako'y nahalal, hindi ko na kinakailangan mag-appoint ng mga kamag-anak ko sa posisyon. Kumandidato rin sila. Kasama ko sa ngayon sa kampanya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20 na. Maganda umaga, Pilipinas! 26 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Ay, baka kayo naghahanap ho ng magandang pangregalo sa gagraduate yung mga chikiting, ha? Para siguro maintindihan nila ang kahalagahan ng mga magsasaka, bigyan nyo sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess yan para maging tangerine chocolate, available sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ay pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkili po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Naglatag naman ang mga mungkahi ang Comadrona Party List para sa mas mabilis na pagpapatupad ng target ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, hindi PAGCOR, ha? PhilHealth, nabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga miyembro nito. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee po ng Comadrona Party List, kailangan kumilos ang PhilHealth ng may urgency upang matiyak ding maisa sa katuparan ng mas epektibo ang mga layuning ito. Kabilang sa minumungkahi ni Asek Santos na gawin ay ang pagtataas ng subsidiya para sa essential medical services ng mga pinaka-vulnerableng sektor gaya ng mga indigent at mga senior citizen. Nice din ng Comadrona Party List na palakasin ang preventive health care sa pamamagitan ng mas accessible at libreng check-up, diagnostic test at maintenance medication. Sinabi pa ng Comadrona Party List na dapat mas streamline ang claim processing, kabilang ang pagputol sa red tape at digitalization ng reimbursement process upang maiwasan ang pagkantala ng kadalasang naghihirap ng mga pasyente na agad mabayaran ang kanilang gastusing medikal. Ganyan din ang pagpapabuti sa transparency at accountability sa health insurer sa pamamagitan ng isang real-time tracking system para sa pondo at claims upang maiwasan ang corruption at matiyak ang pondo ay direktang napupunta sa mga nangangailangang pasyente. Ayan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Kung sa PhilHealth isinusulong ho natin ang transparency, accountability, transparency. Aba, bakit hindi sa budget? Kaya nga, ito, kasama na natin si Congressman Isidro Ungab ng Davao City, isa ho sa mga petitioner laban ho dito sa issue nga po ng 2025 national budget natin. Kong Sid, maganda umaga po sa inyo. Ay, Kong Angelo, good morning. Mayong buntag. Good morning sa lahat. Not to touch on the merit nung ay tatanong lang ho sana namin, ano bang usual process? Pagkatapos na ma-submit ang isang budget mula sa BICAM at na-ratify ito, what should happen next? After the approval and ratification of the Bicameral Conference Committee, a committee report, i-transfer na yun na yung magiging basis gagawin sa enrolled bill. So yung enrolled bill mo na pipirmahan ng Senate President, ng Speaker at saka yung dalawang Secretary General ng House of Representatives at sa Senate, yun yung magiging basis ng enrolled bill, yung Bicameral Conference Committee report. Okay. Then after matapos yung enrolled bill, papadala na sa Malacanang for signature. Kung mapirmahan, yun na yung magiging GAA. Pag sinabi nating ni-ratify, yun yung nakita ho ninyo sa plenaryo? Yes, yung ratified committee report, yun yung Bicameral Conference Committee report, yun yung pinadala sa amin na nakita namin na may mga blanco. It was ratified
by both houses. So di ba pag ratified na yung bicameral conference committee report, doon na natapos yung process. I-finalize na yun, lalabas na yun sa enrolled bill. So enrolled bill and bicameral conference committee report should be the same. Enrolled bill at saka yung ratified na ano. So Yes. hindi ministerial pala yung filling the blanks. Klaro naman na hindi pwede yung ministerial kasi kung may corrections ka na gagawin sa yung bicameral conference committee report, example, there are blanks, babalik ka ulit talaga. Either you reconvene the bicameral conference committee, then pa-approve ulit na i-fill up yung, kasi ang daming blanco doon 28 blanks. Then pa-approve mo ulit again doon sa pa-approve mo ulit again sa bicameral sa both houses for ratification. Hindi pwede yung ministerial na sinasabi kasi nakasulat din naman doon sa kanilang last part sa bicameral conference committee report that the technical working group is only allowed to make corrections in grammatical, typographical at saka printing errors. So filling in the blanks is not there. Kung paki-educate niya kami, is this part of the procedure rules or what's the law governing it? Of course, the rules and the Constitution na 3 readings, 3 separate readings. Okay. Yung House and Senate kasi hindi pareho yung version, di ba? Hindi pareho yung version. Iba yung na-approve ng House, iba yung na-approve ng Senate. Kaya kailangan magkaroon tayo ng bicameral conference committee para i-harmonize yung diferensya ng dalawa. So yung final output ng agreement, yun yung bicameral conference committee report. Pero babalik ka pa rin sa both houses sa plenary kasi papa-approve yun. Although we hope both Senate yun, ay. But hindi ka pwede talaga mag-change doon kasi ratified na yun ng both houses. So kung ratified na, the procedure should have been submitted directly. Babalik ka dapat. Kung may mga correction. To have that corrections approved in the plenary again. So chances are tama yung sinasabi ng mga senador, hindi nila nakita yung inilagay doon sa sa blankong portion. I don't want to... nga pala. Sige. Kasi yung sa opinion. So, I think, yun na. Kung ano yung... marami rin naman nag-confirm doon sa bicameral conference committee report na may mga blanks. So, yun talaga yung na-ratify. May mga blanco. And there's no year na nagpasa tayo ng budget na merong kahalintulad na prosesong dinaanan. May blanco pagkatapos may naglagay ng tinker doon sa enrolled bill pagkatapos yun ang isinumite. Walang nangyaring ganun before. Pagkakalang ko, this is the first time na nangyari ito, Kong Angelo. In the past, nag-check talaga yung Committee on Appropriation sa House at saka yung Finance Committee sa Senate. Then yung members ng BICAM, sinicheck talaga yun bago magpirma yung Speaker at saka Senate President. Oo. Sa kapal nung GAB, Kong Sid, nung time ninyo, there's really how much time is needed para mabasa nyo yung mga nandun? Actually, Angelo, yung GAP, yun yung General Appropriation Bill, makapal talaga, 4,000 pages. Pero yung BICAM report mo, 200 plus pages lang yan. Kasi maliit lang ba yun? Oo, 222 pages. Kung isa-isahin mo, madali makita. Kasi sa page SP11 pa lang, makita mo na yung blanco. So kung nagtyaga lang ng konti at binuksan yung BICAM report, makikita talaga. So yun yung una ko napansin when I checked the BICAM report. So kaya ni-raise ko na kaagad yun. Okay. Ni-raise nyo during the prior to the signing? No, after na.
after na kasi I was absent in that last day of session nito yun. December 11, a few days before the Christmas break, i-approve yun. So nandito na ako sa Davao that time kasi ang dami ko ng invitation. Okay. Yung i-check ko na ipabalik yung committee report, yung nakita ko na yung education budget na overtake na siya ng DPWH. Sabi ko, bakit kaya? So i-recheck ko doon sa BICAM report. Kaya yun, nakita ko, binawasan pala nila talaga yung DepEd budget ng 31 billion. Saka nadagdagan ng mga 288 billion total yung DPWH budget. So if not for that budget ng DepEd, hindi nyo masisilip, no? Di ba? Hindi masisilip. Kasi I made two research works Yung una, kung bakit lumaki yung kung bakit lumaki yung papadalan pala kita nun, hindi kita napadalan. Bakit lumaki yung education budget at saka kung bakit yung second, yun na yung blocks, yung nakita ko na, yung isa-isa ko na per page. Doon na nakita yung blocks. Okay. Kong Sid, maraming salamat for joining us and trusting us this morning. Ha? Thank you. Magandang umaga po. Thank you, Kong Angelo. Maraming dagan salamat. Si Congressman Isidro Ungab po ng Davao City, siya po ay matagal na naging chairman ng Committee on Appropriations. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya sabi ko maraming salamat for trusting kasi may pinakiusap siya na huwag nating itanong kasi baka mamaya maka-apekto dun sa ginagawang deliberasyon po ng Korte Suprema dito po sa issue ng constitutionality ng ilang provision po ng national budget ngayong taon. Magandang umaga, Pilipinas! Paliliparin pa rin ng Philippine Air Force ang FA-50 fighter jet sa oras na kailanganin upang tugunan ang posibleng national concern o emergency kahit na-grounded pa ang mga ito. Ito sinabi ni Colonel Maria Consuelo Castillo sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa nag-crash na FA-50 na ikisawi ng 2 piloto sa Bukidnon. Ayon kay Castillo, sumasalang sa masusing inspeksyon ang 11 pang natitirang fighter jet upang siguraduhin na walang mechanical problems ang mga ito. Kasi talagang kailangan natin ang ating FA-50 for any national security concern. Kaya administrative grounding lang po siya. Ibig sabihin yan, gagawin mabilisang checking lang po just to rule out material factors that could have caused the accident. Pero anytime po that we need to deploy our aircraft to address any national concern or national emergency, we're going to deploy them in the air, sir. Although, syempre, of course, safety always po ang ating kinukonsider dito. Pero kapag kailangan po, nandyan po ang ating FA-50s para lumipad. Ang tanong ilan ba talagang FA-50 natin ang lumilipad? Kasi may problema talaga tayo sa mga spare parts. Sinisilip din ng Air Force ang lahat ng anggulo ng posibleng dahilan ng trahedya, kabilang dito yung material, mechanical at human factors. We cannot point out to specific cause po as of now. Kasi kailangan po natin tingnan ng masusi ang lahat ng anggulo. Mahirap pong magbigay ng speculations and conclusions as of now. Masyado pa pong maaga. Si Colonel Consuelo Castillo ang spokesperson ng Philippine Air Force. Makikipagpulong si Senator Amy Marcos sa mga kabataan at iba't ibang sektor ng Santa Cruz, Laguna at Quezon City. Ito'y para matalakay naman ang mahalagang issue at mga programa na kanilang pakikinabangan. Bilang bahagi ng kanyang advokasya sa pagpapatibay ng pamumuno ng kabataan at lokal na pamamahala, dumalo rin ang kapatid ng Pangulo sa Kabataang Barangay Laguna Federation meeting sa Santa Cruz, Laguna. Tinalakay ni Senator Amy ang pagpapalakas ng mga lider kabataan sa gayon din ang mga programa na kanilang ipinatutupad na katutulong para sa paglunlad ng lipunan. Dumiretso din ito ng Tatalon, Quezon City para naman sa isang dialogo sa iba't ibang sektor kung saan natalakay naman ang mga pangunahing suliranin ng mga magagawa, kababaihan at iba pang grupo upang makahanap ng epektibong solusyon sa pamamagitan ng mga inisyatiba. Magandang umaga, Pilipinas!
Matagumpay na nasagip ng Swiss police ang 2 asong dinukot sa Zurich, Switzerland. Balupit, pati aso nila kinikidnap na pala ngayon, dognap pa. Sa kabila ng hindi pagbabayad ng hinihinging ransom ng mga suspect sa dognapping. Baka maimbestigahan na naman kayo, Sa ulat ng Zurich Police, ninakaw ang 2 Bolonka dog sa isang bahay ng 59 anyos na lalaki sa Schilleret. Tang twister naman to. Malapit sa Zurich noong nakarang linggo habang wala ito sa kanilang bahay. Pagbalik ng amo ng 2 aso, doon lamang nila natuklasan na wala na yung alaga at may nakitang sulat. Humihingi ng ransom na $1.1 million. Katumbas ito ng 63 million pesos yung suspect. Sa halip na magbayad ng ransom, inulat ng may-ari ng aso ang insidente sa pulisya at doon nagkasa ng operasyon. Sa tulong ng Poland Police, natukoy ang kinaroroonan ng suspect, isang 30 anyos na Norwegian na siyang may custody ng nawawalang aso. Ligtas namang naibalik ang mga aso at matagumpay na naaresto ang suspect. Nabatid na ang Bolonka ay isang toy breed ng aso sa Russia. At naibibenta din ito sa libu-libong dolyar. Ayun, So hindi nagkaroon ng manhunt operation. At iniwan yung 2 aso dahil na-pressure na ng mga pulis yung suspect. Ayun, walang ganong kwento. Parating natin yan sa DILG, Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Informasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, teka muna 24,000 ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Hindi naman ako magbibigay ng clue. Actually, nakakuha na ho yung item number 1, item number 2 at prinsipyo ng P6. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa ating Mahiwagang Tunog online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Kaya habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating Mahiwagang Tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Trabaho Party List, isusulong ang upskilling, alternative learning ng mga manggagawa. Detalye na balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Isinusulong ng Trabaho Party List ang upskilling, skills training at pagkakaroon ng alternative learning programs para sa mga manggagawang nais magkaroon ng dekalidad na trabaho. Ito ang inihayag ni Trabaho Party List spokesperson Attorney Vichel David Espiritu matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagtatakda ng Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Sinasabing batas mabibigyan na ng pagkakataon ng working professionals na makuha ang kanilang mga college diploma nang hindi dumadaan sa tradisyonal na schooling methods, bagay na pinuri ng Trabaho Party List. Ayon sa grupo, malaking tulong ang nasabing batas para sa kanilang inilatag na mga plataforma na layong tumulong sa mga manggagawa upang magkaroon ng job at internship opportunities ang mga Pilipino. This law helps incentivizes yung ating mga kababayan na hindi lang simpleng skills training pero possibility na makredit to into college units and eventually the college diploma, no? Idinagdag pa ng Trabaho Party List na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa DepEd, CHED, TESDA at maging sa mga lokal na pamahalaan upang maisakatuparan ang kanilang mga programa. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. Ay, magandang umaga kay Mayor Sunny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Ambassador Hariang Ping, good morning po sa inyo. At syempre kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals na maagang gumigising. Gantin kay Justice Raul Villanueva, ang ating Court Administrator. Good morning po sa inyo. At syempre kay Justice, Chief Justice Ges Mundo, magandang umaga po sa inyo. Good morning! 10 minuto na lamang bago po mag-isa sa umaga. Oras na para tayo po na may mag-ultabayo. Ano ba yung
yung Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma at yun po ang nag-activate ng PDC sa ating katawan. Pag pumasok po sa ating sistema, yung PDC po naman ang tawag ho dyan ay plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yun po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog at natutulungan tayong mapalakas ang ating immunity habang tayo po ay natutulog. May panlaban tayo sa sakit, puga, pagod, at saka stress. Ayan, ha? Siyempre, pagka kompleto tulog mo, maganda tulog mo, mas marirelax ka, ha? Yan po ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Usapin ang arrest warrant mula sa ICC nagdulot ng malaking bangayan sa politika. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Kuya Angel, hindi raw makatutulong sa Pilipinas ang mga usapin na lalo lamang magpapalala sa umpugan ng malalaking pangalan sa larangan ng politika. Ito ang inihayag ni Senador Jaime Marcos kasunod ng impormasyong kumalat sa online na naglabas na raw ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC. Sabi ni Senador Jaime, kawawa lamang ang taong bayan kung dito totoo ng lahat dahil mababalam at hindi masusolusyonan ang tunay na problema ng mga Pilipino gaya ng mahal na bilihin, ang walang patid na pagtaas sa presyo ng gasolina, kakulangan ng sapat na sweldo at trabaho. Ang labis na pamumulitika ay talagang hindi nakakatulong sa bansa. Nag-uumpugan lang yung mga may kapangyarihan, ang mga sikat na politiko, nagbabanatan, panahon ng eleksyon ngayon. Pero ang kawawa lagi ay ang sambayanan. Sa isinagawang dialogo ng senadora sa mga residente ng Barangay Tatalon, Quezon City, natuklasan nito nang ipinamigay na lupa noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos sa mga mahihirap ay napabayaan ng sumunod na mga administrasyon kaya't wala pang hawak na titulo ang mga benepisyaryo. Pinapa-account nito ang pangalan ng lahat ng legal beneficiaries para mailapit at mabatid ang dahilan sa National Housing Authority. Dahil dito git ni Marcos, tigilan ng pangayan sa politika at pagtuunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Ayoko ng ICC, ayoko ng impeachment, pero sa kabilang dako, ayoko rin ng destabilization ni Bongbong, yung kudeta, yung RevGov, ayoko ng gulo eh. Parang nalipas na yan eh, hindi na uso yan eh, paulit-ulit na yan, parang siklo na yan sa ating kasaysayan, hindi pa tayo nadadala. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Val! Tigil na daw muna bangayan. Ito, walang away dito. Kung naghahanap po kayo ng magandang investment, tapos nakatira kayo sa isang bahay na malapit sa nature, St. Monique Balay, the most prestigious project ng po sa Binangonan ng Rizal. Tingnan ho niyo yung kanilang model ng townhouse, yung Bianca. Two-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908. Yung po yung pagkagising at gusto ho ninyong makalanghap ng malamig na simoy ng hangin. Plus meron tanawin, punta ka lang sa balkon, ha? Kaya nga sabi nila, luxurious living with affordable housing. Yan po ang St. Monique Balay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang, ACS na umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, PGM Week Biloso ng GSIS. Good morning po sa inyo. At saka syempre, magandang umaga din kay Professor Andy Pereria. Good morning po, ha? Balik muna tayo sa mga balita. Maganda umaga, Pilipinas! May training daw po ang CICC at mga law enforcers sa ilalim ng US Agency para sa Advanced Digital Forensics simula ngayong araw. Kinakailangan yan, ha? Upskilling ang tawag dyan. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuya Angel. Arangkada na ngayong Lunes ang pagsasanay sa advanced digital forensics ng mga ahente ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Law Enforcers sa Pilipinas. Isasagawa ito ng US-based National White Collar Crime Center na tatagal hanggang sa March 14 at lalahukan ng 30 participant mula sa CICC at mga law enforcement agency kagaya ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, magbibigay ang training na mas malalim na pag-unawa sa mga cybercrime at kung paano magkatukuha ng mga digital evidence. Ang mga kalahok ay sasanayin sa mga pangunahin at advanced na pamaraan ng digital forensic analysis at mga makabagong techniques sa investigasyon. Ang NW3C ay isang congressionally funded non-profit corporation na nagsasanay sa state at local law enforcement agencies upang labanan ang lumalalang problema sa economic at cybercrime. Nagbibigay din ito ng impormasyon at pananaliksik sa publiko tungkol sa mga paraan ng pag-iwas sa ganitong mga krimen. Ito si Giselle Capoy para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga din kay Secretary Dong Mendoza. Ayan, ang Presidential Legislative Liaison ng Presidential Legislative Liaison Office. Si Edwin Duque naman, iba't ibang disaster response ang NCR. Nagtungo naman sa Caloocan. Bakit? Alamin natin mula kay Edwin Duque. Aris 23. Edwin, good morning. May punta ka, Kuya Angel, personal na bumisita sa Caloocan ng iba't ibang disaster at Risk Reduction Management Office, buong Metro Manila, kabilang na rito ang pamahalaan nasyonal. Ito ay para sa Tangyong first quarter meeting na idinao sa City Hall ng Caloocan. Ayon kay Mayor Alo Marapitan, ito ay dahil na rin sa naging number 1 ang Caloocan sa buong Pilipinas pagdating sa disaster responses. Sinabi ng alkalde na ang ipinagbalaki at ibinahagi nila sa kanila ay ang mga epektibong pamamaraan upang palaging maging handa sa oras ng sakuna at kalamidad. Nilakad din sa meeting, sinasabing pagpupulong ang napagtagumpayan at plano ng bawat lungsod sa National Capital Region na mga angkop na programa at aktibidad para sa mas ligtas na rehiyon at mga makabagong kagamitan at pamamaraan ng pagresponde sa oras ng pangangailangan. Pinasalamatan naman ang alkalde ang DILG sa pangunguna sa programang ito at sa pagbubuklod-buklod ng mga syudad sa NCR upang mas palakasin ang pagkipagkaisa ng mga makarating na lungsod para sa kaligtasan at mga kababayan. RH1-3, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Susunod ng 2x2 sa Tang-ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Khalil Gibran. Ang sabi po ni Khalil, a woman whose mood improves with a book, a pen, a song, or a cup of coffee is not defeated by anyone. Even life losses with him. Ayan, Salubod ho sa yan ho pagsaludo natin sa mga kababaihan ngayong pong Women's Month. Ay, magandang umaga po kay Ninang Ludi Malaluan dyan sa Kinapawan City, Ituloy nyo lang ang laban, Ninang Ludi. Magandang umaga, Pilipinas! 601